Unang araw ng Panginoon. Ang unang linggo ng Adbento ay ang unang araw ng liturhikal na taon sa panahon ng paghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo sa Pasko at ang pagbabalik ni Kristo sa ikalawang pagparito. Sa bagong liturhikal na taon na ito, nais ng simbahan na hindi lamang ipahiwatig ang pagsisimula ng isang panahon, kundi ang simula ng panibagong pangako sa pananampalataya ng lahat ng sumusunod kay Kristo na ating Panginoon. Ang oras na ito ng panalangin at landas ng penitensya na napakalakas, mayaman at matindi, ay nagsisikap na bigyan na tayo ng panibagong pag-uudyok upang tunay na tanggapin ang mensahe ng isa na nagkatawang tao para sa atin. Sa katunayan, ang buong liturhiya ng panahon ng Adbento ay nag-uudyok sa atin sa paggising sa ating buhay Kristiyano at maglalagay sa atin sa isang mapagbantay na disposisyon upang maghintay sa ating Panginoong Hesus na darating. Mula sa Isaías, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5, binibigyang hula ng propeta ang isang hinaharap kung saan lahat ng bansa ay pupunta sa bundok ng templo ng Panginoon, kung saan ituturo niya sa kanila ang kanyang mga paraan. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at kapayapaan kung saan hindi iaangat ng bansa ang espada laban sa bansa. Ang awit 121 ay nagpapahayag din ng kagalakan ng mga tao habang sila ay patungo sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, ang lungsod ni Haring David. Mula sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 11 hanggang 14, hinikayat ni San Pablo ang mga Kristiyanong Romano na panatilihin sa kanilang isipan ang layunin ng kanilang pagbabalik loob, ng kanilang pagtanggap sa Ebanghelyo ng tunay na kaligtasan. Tinanggap nila si Kristo upang magkaroon ng karapatang makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Dahil dito dapat nilang alisin ang mga gawa ng kadiliman na kanilang kinasangkutan bago ang kanilang pagbabalik loob. Mula sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 37 hanggang 44. Si Kristo mismo ang nagtanong sa bawat isa sa atin na mabuhay sa paraang kapag tayo ay tinawag sa hatol. Hindi tayo matatagpo ang kulang. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating palaging manalangin. Hindi rin ito nangangahulugang hindi tayo dapat magsikap sa mga bagay ng buhay. Sa dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid at sa dalawang babae nagdidikdik ng mais, ang isa mula sa bawat isa ay natagpo ang hindi karapat-dapat dahil sa kanilang ginagawa, kundi dahil ang gawain yun ay mali para sa kanila na hindi isinama ang Diyos at ang kanyang layunin sa buhay. Ang dalawa na natagpo ang karapat-dapat ay may puwang para sa Diyos at sa kanilang sariling walang hanggang kapakanan sa puso. Ang kanilang gawa ay bahagi ng kanilang tapat na paglilingkod sa Diyos at isang paraan patungo sa kanilang kaligtasan. Mensahe: sa mga dioceses at parokya, may pangangailangan para sa pagbuo ng mga kursong biblikal at liturhikal upang matulungan ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga lokal na simbahan at komunidad ng parokya na mabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang suportahan ang liturhikal na pagsisimula ng mga mananampalataya at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Kristiyanong pagsamba. Mahalaga na ang liturhiya ay maging pagpapahayag ng isang komunidad na pinapahalagahan ng kanilang mga pagdiriwang. Inihahanda ang mga ito at nilalakbay ng buong buo ang masusing paghahanda para sa mga mambabasa
ay dapat isama ang pangunahing kaalaman sa Biblia, malinaw na pagbigkas, kakayahang umawit ng responsoryal na salmo. Mensahe mula kay Santo Papa Leo 14. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo sa iyong mga tapat aming dalangin, makapangyarihang Diyos, ang kagustuhang tumakbo upang salubungin ang iyong Kristo na may katuwirang gawa sa kanyang pagdating, upang kapag kanilang naipon sa kanyang kanang kamay, sila ay karapat-dapat na magmana ng kaharian sa langit. Sa aming Panginoong Hesukristo, ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng banal na Espiritu, Diyos magpakailanman. Amen.